Hi Aquarius! Welcome po sa ating channel at ito inyong daily gabay tarot reading for July 19, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Aquarius ngayong July 19, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong upload. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon para panoorin nyo po at sundin ng instruction. So this is for you, Aquarius. Okay. Spirits Guide. Mga ganap po ngayong araw na ito, July 19, 2024, para po ka Aquarius. I need 3 cards po. Spirits Guide. Mga mensahe po para kay Aquarius ngayong July 19, 2024. I need 2 cards po. Okay. Aquarius. Nakikita ko dito na may anisikaso kayo sa malaking building. Pumasok kayo sa malaking building, may anisikaso kayo. Pwedeng document ito. Pwedeng legal institution, may concern sa business corporation. Pwedeng, may nakita ko ditong parang magplano na magpatayo ng bahay, ganun. Or renovation ba ito? Nakikita ko. Pero usually, nakita ko, some of you, bumisita sa isang government agency. Oo. Tapos, may nakita ko ditong sobrang busy sa trabaho. Focus kayo sa inyong trabaho. Pwedeng may concern din kayo sa trabaho or sa kasamahan mo dyan sa trabaho. Tapos, wow. So, this is may nakita ako ditong regalo or tulong. So, kung sa mga cross-watcher dito ng Gemini Libra, pansinin nyo, diba? Same lang kayo ng, anong tawag dito? Ng mensahe na nakatanggap kayo ng recognition. Nakatanggap kayo ng tulong. Yung, nagbigay ng atensyon yung mga tao sa inyo kasi malaki ang contribution nyo, yung galing nyo, talino nyo, ganon. Pwede din na may bisita kayo. Or kayo ay bisita. So yun na, pwedeng tulong ito, pwedeng regalo. Pwedeng nakatanggap kayo, pwede din kayo ang nagbigay. Kasi mahilig kayo magbigay ng regalo. Magbigay ng tulong. Aquarius. So ayun. Please follow your path. Okay, tuloy mo lang. Don't give up. Then, impulse, reflect, and redirect your energies. Baka napagod kayo dito, no? Or na-stress sa trabaho. Kasi may narinig ako concern. Spirits Guide. Energy po ni Aquarius ngayong July 19, 2024.
And the clarification po. Oh. So, this is a daily reminder para hindi makalimutan ni Aquarius or maguluhan sa Aquarius. Panoorin niyo po yung last 4 days. Panoorin niyo po yung last 4 days kabay tarot reading niyo. Like for example, napanood niyo ito ngayong July 19. Panoorin niyo po yung July 18, 17, 16, 15. Tama ba? Oh, July, last 4 days. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, kailangan nyong bigyan niya ng atensyon. Kung pwede po, bigyan niyo po ng solusyon at action. Okay? So, what is your energy, Aquarius? Wow, ang ganda naman. Kasi nakita ko dito yung wealth. So, parehas talaga kayo, no? Basta air signs to eh. Oo, so sa mga cross-watcher ng Gemini Libra, di ba? May nasabi din akong wealth doon. Family, inheritance, this is completion of cycle. Some of you makatanggap ng mana, pensyon, retirement, o masaganang ani ng buhay. Pwedeng sweldo. Sweldo ba ngayon? No. Okay? Basta may natanggap kayong magandang ani. So, spend time sa family, nag-save ka rin ng pera para sa inyong sarili, ng energy. Pwede din, nag-take time ka nagbigay ng time sa family. Okay. Pwede din, may iniisip kayong educational plan ngayon. Parehas kayo ni Gemini. Oo. Tapos, yun. May posibilidad na, kanina pa to eh. Kasi nakita ko talaga dito yung construction. Diba? Sabi ko kanina dito, construction. May naisip kaya, gusto ko magtayo ng ganito or gumawa na kayo ng action ngayon. Basta may nakita talaga akong building, nag-build, action, gano'n, movement. May posibilidad na bibili ka ng property ngayon. May posibilidad na magpatayo ka ng bahay. And nakikita ko dito na sobrang inspired mo kasi very supportive ang inyong family or friends or mga grupo ng tao na para mo rin ng pamilya, ganon. Tapos humihingi ka din ng advice dito sa isang, pwedeng mentor to eh, or taong nirerespeto mo. Elders, pwedeng ganon, or wiser. At okay. Some of you gusto magbuo ng business dito, no? Basta may bubuuhin kayo, Aquarius. Ano yung plano niyo, Aquarius? Parang magbuo kayo ng pera para bumili ng ganito. Ganon. Like for example, bubuo ako ng ganitong pera para makabili ako ng kotse. Ganon. Example yan. Basta magbubuo kayo. May alok. Okay. So, this is the clarification of your card here. May alok. May nagbigay ng tulong talaga. Pwedeng alok ng negosyo ito. Partnership. Tapos, nakikita ko dito na nanindigan ka dito eh. Naging honest ka sa inyong sarili. Oo. Tapos, nagpasya ka rin dito. Naging honest ka sa inyong sarili. Tapos, nagsiset ka ng boundaries. So this is your energy. Tapos, malakas ang energy ng single parent ngayon. Oo. Kahit widow man yan, basta single parent. Malakas ang energy nyo ngayon. So, napapagod ako. Bila akong nahilo. Tapos nakita ko dito yung trabaho. Parang ganun. Nahilo kayo or napagod sa trabaho. Tapos, yan, nanindigan kayo sa paniniwala nyo. You are focused on your logical kesa umasa sa inyong emotion. Yan naman dapat. Dapat logical talaga. Kesa lalo na kung tungkol ito sa trabaho, dapat logical talaga. Kesa umasa kayo sa inyong emotion. And makinig din po kayo sa intuition, sabi po ng card po dito.
Kasi may mensahe po, parang gabayan ka niya kasi may follow your bliss dito follow the path. Kailangan na mag-reflect dito and redirect your energy. So, connect to your intuition. Kasi may mensahe po. And, yun. Kuha tayo sa career and money. Spirit's Guide, Career and Money po ni Aquarius ngayon July 19, 2024. Nahilo talaga ako. Nahilo ako pagkita ko sa words na trabaho. Sobrang pagod or init. Basta may nakita talaga nahilo ako. Kailangan ko siguro mag-inom ng tubig. And the clarification po. Parang nagmamadali kayo. Ano yung minamadali nyo, Aquarius, ngayon? Nagsabi sa akin na gusto mong bumili ng isang bagay. Saglit lang po, inom lang po ako ng tubig. Okay. Sa career and money nyo, bakit hindi ka masaya dito? Hindi ka masaya sa paalala lang po ha, Aquarius, na may nakita kong success, yes, pero may may concern ka talaga. Pwedeng concern mo ito sa kasamahan mo. Kasi naging pessimism kayo, na-confuse kayo, nagkaroon ng negativity. And please be reminded, hindi ako magsasawang mag-remind sa inyo nito. Huwag kayong mag-claim ng negativity. Okay? Kasi yan yung din balik sa inyo. Payag ba kayo nun? Diba? Hindi. So, huwag kayong mag-claim ng negativity. Lalo na sa mga negosyante dito. Maraming humihingi sa akin ng mensahe tungkol sa negosyo. Kahit sa kapatid ko na negosyante. Sabi ko na wala akong maibigay sa inyo na ritual ba yan? Prayers, yes. Magbigay ako ng prayers niyan. Tapos, sabi ko sa kanya, sa kapatid ko, na basta iwasan mo lang yung maging pessimism. Yung mga self-pity, mahilig kasi yun mag-self-pity. Self-pity, tapos negativity. Madaling din itong ma-discourage. Yung ayaw niyang may antala or delay sa kanyang mga ginagawa. Gusto niya kasi matapos. Sa sobrang niyang sipag, gusto niya matapos. So, may nag-message din sa akin na negosyante, I think kagabi yun or the other day. So, marami kong ginawag. Wala pala akong reading kahapon kasi nag-postpone na ako. Kasi sobrang maraming ganap. Tapos hindi ka ako makasagap ng energy. Yun. Yun, yung advice ko sa inyo, basta, wag kayong yung, kakampi mo yung sarili mo Oo, kakampi mo yung sarili mo. Tapos, kung ikaw yung negosyante, sikapin nyo na wag magsalita ng negative. Wag kung may mga nangyari na pagsubok, wag nyo i-take as negative yan. Isipin nyo, kailangan kong pagdaanan to kasi may matutunan ako. Yan yung isipin nyo. Yan din yung advice ko sa kapatid ko. Hindi naman siya perfect na minsan, ganun na naman siya. Pinalahan ko siya like, I pray to God na sana maging okay na yung sitwasyon mo ngayon. Tapos baka kailangan na kausapin mo yung tao para alam mo din yung bakit ginawa niya yun. Ganon. Kasi may problema din siya sa kanyang kasamahan. Opo. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Basta sikapin nyo na hindi kayo mag-claim ng negativity. Positive affirmation pa rin. I am love, I am healthy, galingan ko sa business ko ngayon, sa trabaho ko ngayon. Yung mga magandang words. Okay? So, instead of worry, instead na magalit kayo or mainis, ma-disappoint kayo, i-pray nyo. Okay? So, yun. Kailangan ng time for reflection dito. So, 2 card na nagsabi dito time for reflection. Kasi maraming humihingi sa akin ng advice, lalo ng mga negosyante. I think Aquarius yun. Feeling ko, Aquarius yun, si Sir.
Kasi sunod-sunod na nagme-message sa akin. Basta wag lang kayong, kung mahilig kayong negative words, like for example, wala akong magawa niyan. Pero kung maghihingi kayo ng advice regarding kung negosyante talaga kayo, kung pwede early in the morning, isip kayo ng mga gandang bagay. Imagine mo yung mga magandang bagay na kailangan ma-achieve nyo sa goal nyo sa inyong negosyo. Yun. Para ma-motivate kayo sa araw-araw. Okay? Wala namang masama sa ganyan, di ba? Okay, balik tayo sa natin. Yun nga, disconnection sa isang tao. Same kayo ng kausap ko kahapon. Oo. And pwede din delay ito sa travel. Kasi yung delay is may dahilan yan Like for example, delay sa travel kasi masama ang panahon. Oo, hindi naman pwede na mag-go ka na masama ang panahon, di ba? Mapapahamak yung sarili mo niyan. Pwede din delay sa isang bagay na kailangan mo ngayon. Baka may kailangan kayong ma-realize bago dumating yon para magamit mo sa tama. May mga dahilan po iyan. Instead na magalit, i-pray nyo yung feelings nyo. Kahit ako, hindi ako perfect ha. Sabi ng iba dyan na parang hindi daw ako marunong magalit. Marunong po ako magalit. Pero ano yun? I-pray nyo yung pakiramdam nyo. Kasi alam naman ni God na hindi kayo perfect, na trinay mo talaga yung best mo. Okay? Yon. Wala namang masama na maging totoo kayo sa inyong sarili. Basta willingness na matuto. Yan. Kung may delay, habaan ng pasensya talaga. Okay? Huwag niyong hayaan masira yung araw nyo nang dahil sa ganyan. Kasi ang ganda-ganda ng reading ko dito sa energy nyo. Okay? And I'm hoping magiging okay na itong disconnection sa inyong kasamahan. Baka maganda ang connection nyo before, kaya worried kayo. Hindi ko kayo masisisi na ganyan. Pero people change, 'di ba? Wala tayong magawa niyan kasi choice nila 'yan. Okay, tapos yun nga, may selos na ganap. Kaya pala tatlong card na nagsabi dito na may concern sa trabaho. May selos po na ganap. May hindi marunong mag-handle ng money, pwedeng naging materialistic, or may taong hindi maasahan. So yon, dalawang card na nagsabi dito na honest conversation ay kailangan. Instead magalit kayo, honest conversation, mas mabuti yung maging maayos kayo kaysa hindi kayo exchanging kayo ng mga masasakit na salita, 'di ba? Example 'yan. Mas mabuti yung magkaroon kayo ng honest conversation. Tapos i-address mo yung hurt feelings mo, yung expectation mo sa kanya, makinig din kayo sa kanya, then gawa kayo ng adjustment where necessary. Okay? O yan. Pwede din na tutol siya sa inyong desisyon, tutol siya sa inyong plano. Meron talagang ganyan. Mag-expect na kayong may taong ganyan. Aquarius. Alam ko naman na ma-overcome nyo yan. Spirit Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Aquarius ngayong July 19, 2024. I think Aquarius talaga yung kausap ko kahapon. Kasi Aquarius yung kapatid ko. Oo. Okay. May dito. May nakita akong buntis. Or masaganang ani ng buhay. Or, may nakita ko dito. Pwedeng pag-aalaga sa sarili din ito. You're receiving love. Sa mga single dito, the advice is allow yourself to receive love. May parating na love sa inyo. Fertility, this is a fertility time ha. Kung gusto nyong mabuntis, then go. Oo, pero may nakita ko talagang buntis dito. And, okay. Sobrang busy nyo. Pwedeng nagreklamo yung partner mo kasi sobrang busy mo. Yun. And I'm hoping magiging okay na lahat.
Aquarius. So, see you tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.